Kung fan ka ng drama at suspense, pakinggan mo ang napakahabang buod na ito. Ako si MS Resumen at mag-ingat sa mga spoiler. Nagsisimula ang kwento kay San Xiaoru, isang mapangarapin, palangiti, at medyo ay responsabling dalaga dahil isang araw ay sobrang nahuli siyang magising para pumasok sa paaralan at dahil doon ay patakbo siyang lumabas ng bahay nila pero sa daan ay natapilok siya at bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, isang napakagwapong binata ang nag-abot ng kamay sa kanya at tinulungan siyang makatayo. Gayunpaman, may isang grupo ng mga babae na humahabol sa binata. Kaya tumakbo rin sina siya at Xiaoru hanggang sa makasakay sila sa isang bus. Pagdating doon, nagkatinginan silang dalawa at lumapit para maghalikan. Ngunit, sa kamalasan niya, isa lamang pala itong magandang panaginip na nagkatotoo naman. Pero sa unang bahagi lang, na kung saan ay nahuhuli siya sa pagpasok sa paaralan. Kaya nagbihis siya at patakbong nagtungo sa hintuan ng bus. Doon niya nakasalubong ang dalawa niyang matalik na kaibigan, sina Xiaoyi at Xu Jingwan. Pagkatapos noon ay sumakay sila sa bus. Pagkalipas ang ilang minuto, huminto ang bus sa isang hintuan at naroon walang iba kundi ang binata mula sa panaginip. Kaya naman, hindi alam ni Xiaoru kung sino siya ni kung ano ang pangalan niya, pero baliw na siya rito. Gayunpaman, hindi siya sumakay sa bus sa isang kakaibang dahilan na siyang labis na ikinalungkot ng ating bida. Pagdating sa paaralan, ipinakilala ng propesora ang bago nilang kaklase at, bilang sorpresa, iyon din ang mismong binata mula sa panaginip. At ang pangalan pala niya ay Ouyang Yuxiang. Siyempre, sobrang nasabik si Xiaoru na mapalapit sa kanya, kaya hindi siya tumitigil sa pagtitig sa kanya sa klase at sa pagpapantasya tungkol sa kanya. Paglabas ng klase, pinahanap ng guro kay Xiaoru si Yuxiang at ipinapunta sa opisina. Napakalaking oportunidad nito para sa kaniya, ngunit hindi siya handang kausapin siya sa unang pagkakataon. Kaya nang magkaharap sila, halos mamatay siya sa kaba, dahilan para hindi man lang siya makapagsalita kahit isang salita. Dahil dito, sinabi ng mga kaibigan niya kay Yuxiang na hinahanap siya ng propesora, kaya nagpasalamat siya sa kanila at umalis. Nang nasa opisina na siya, tinanong siya ng propesora kung bakit siya lumipat mula sa isa sa mga pinakaprestihiyosong paaralan papunta sa isang hindi gaanong mahusay. Tinagot niya na ang lahat ay inayos ng kanyang ina at pagkatapos sabihin niyon agad siyang umalis. Misteryosong binata, pagkalabas niya, napansin niyang may kumukuha ng litrato sa kanya at oo, si Xiaoru iyon. Dahil dito, nahuli niya siya. Dahil dito, lalo pang namula si Xiaoru sa hiya, kaya humingi siya ng paumanhin sa nangyari at para maayos ang lahat, sinabi niyang gagawin niya ang kahit anong gusto nito. Tinanggap niya ang alok at hiniling na lumabas siya ng paaralan para pumunta sa isang kumperensya sa matematika habang siya naman ang sasalo para sa kanya sa paaralan. Pagkalipas ang ilang minuto, dumating si Xiaoru sa kumperensya. Ngunit tumigil siya para kuhanan ng litrato ang babaeng nagbibigay ng kumperensya na ang pangalan ay Jiwen. Pagkatapos ng kumperensiya, patakbong pumunta roon si Yuxiang at sa kabutihang palad ay nakaabot siya sa oras at agad niyang sinubukang halikan si Jiwen, ngunit tinanggihan siya nito dahil bata lamang siya. Malis siyang umiiyak at sinundan siya ni Xiaoru, bagaman nang makita niya itong umiiyak ay kinuhanan niya pa ito ng litrato dahil nakakatawa raw iyon para sa kanya. Sino ba ang makakaintindi sa kanya? Kinabukasan, ikinuwento ni Yuxiang kay Xiaoru na ang babaeng iyon ang tutor sa matematika sa dati niyang paaralan na kung hindi pa niya napapansin ay matagal na niyang minamahal kahit na hindi siya kailanman binigyan ng pagkakataon ng babae. Nagpasya ang ina niya na putulin ang anumang uri ng ugnayan niya rito. Dahil dito, umalis siya sa dati niyang paaralan at dahil doon ay hindi na niya ito makita. Naunawaan ni Xiaoru ang nangyayari, kaya pinakalma niya siya. Ngunit maya-maya ay ipinaalam ng mga kaibigan niya na may dumating na bagong estudyante. Isa itong kilalang artista na nagngangalang Chulu. Napatitig si Xiaoru sa kaniya na parabang nahipnotismo at agad na nagsimulang tumibok ang puso niya para rito. Magdesisyon ka naman, Xiaoru! Napansin ni Yuxiang na nahulog ang loob niya sa bagong estudyante. Kaya inalok niya siyang tulungang pataasin ang mga marka niya para makuha ang atensyon nito. Kaya naman,
Kinabukasan ay nagkita silang dalawa sa aklatan at matapos ang ilang oras ay pumunta sila sa isang pwesto ng sorbetes. Sa kabutihang palad, nadatnan nila si Chulu na nagkataong nagtatrabaho roon na labis na ikinatuwa ni Xiaoru na muli na namang nawala ng masabi. At kinabukasan, naglalakad si Chulu sa syudad habang naghahanap ng isang lugar. Hindi natin alam kung ano ang balak niyang gawin, pero dahil may nakasulat siyang direksyon sa isang piraso ng papel, nakarating siya sa isang bahay sa loob ng isang gusali ng mga apartment. Nagtago siya, kaya hindi siya napansin ng babae at umalis ito. Sinundan ito ni Chulu hanggang sa makarating siya sa isang bar na may tugtugan kung saan nagtatrabaho ang babae bilang mang-aawit. Tinitigan niya ito mula sa pasukan ng bar nang walang ginagawa. Maya-maya, sobrang lasing na ang babae. Kaya dinala siya ng isang driver ng taksi pa uwi, samantalang nanatiling nakatayo roon si Chulu sa bar. Isa na namang misteryosong binata. Kinaumagahan, hinintay ni Xiaoru si Chulu sa tindahan ng sorbetes. Nauna siyang nagtanong tungkol sa isang tindahan ng bulaklak, kaya sinamantala niya iyon para samahan siya roon at makasama siya sandali. Matapos niyang bumili ng isang napakagandang palumpon ng bulaklak, sabay silang nagtungo sa bahay niya. Pagdating doon, nagulat siya na ang bahay ay isa lamang maliit na kwarto katabi ng isang bubungan. Sa gitna ng kwarto ay may isang camping tent kung saan siya natutulog at medyo ikinagulat niya iyon. Magdamag silang nag-usap hanggang sa lalong gumabi at muli siyang nagtungo sa bahay ng babae. At doon, dahil wala ang babae, iniwan niya ang palumpon ng bulaklak sa pintuan at umalis. Ilang minuto ang nakalipas. Lasing na dumating ang babae, kinuha ang bulaklak at pumasok sa bahay. Kinabukasan, pagbukas ni Xiaoru ng kanyang lagayan ng gamit, may nakitang candy. Inakala niyang si Chulu ang naglagay noon doon, dahilan para lalo pa siyang mahulog ang loob dito. Medyo nagselos dito si Yuxiang, kaya kinausap niya si Xiaoru sa oras ng pahinga at sa isang napakadiretsong paraan, sinabi niyang mahal niya siya. Gayunpaman, si Chulu lamang ang laman ng isip niya ngayon kaya mabilis siyang umalis. Maya-maya bumalik si Chulu sa gusali ng babae pero sa pagkakataong ito ay nadatnan niya ito sa paradahan at sa ikinagulat natin, tinawag niya itong mama na siyang bahagyang ikinangiti ng babae. Sabay silang kumain sa isang maliit na restaurant. Doon ipinaliwanag ng kanyang ina na noong bata pa siya, isa siyang glamorosang babae hanggang sa makilala niya ang lalaking magiging asawa niya, isang kaakit-akit na lalaki at napakayaman. Ngunit nagkaroon ito ng relasyon sa ibang babae. Dahil dito, naghiwalay silang dalawa at iniwan niya si Chulu. Pagkatapos marinig ang kwentong ito, sinabi niya rito na gusto niyang tumira muli kasama siya. Biglang tumawag ang trabaho niya kaya umalis siya at iniwan itong mag-isa pero ibinigay ang susi ng apartment. Pumunta si Chulu roon at naghintay. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang lasing na ina na hindi na makatayo ng maayos. Umapit si Chulu para tulungan siya, ngunit itinulak siya nito at nagsimulang sigawan siya. Sinasabing nawala ang lahat sa kaniya dahil sa kaniya, kaya ayaw na niyang magkaroon ng anumang uri ng relasyon maging sa kaniya man o sa dati niyang asawa. Dahil dito, umuwi si Chulu na humihikbi hanggang sa kaniyang bahay. Doon, sa bubungan, nakita niya ang isang kama na regalo ni Xiaoru na sinimulan nitong gawin ilang araw na ang nakalipas. Sa sandaling iyon ay dumating ang tatlong lalaki at lumabas na isa sa kanila ang ama ni Chulu at pinalayas niya sila sa bahay niya ng sobrang galit. Kinabukasan, pumunta sila ni Xiaoru sa supermarket para bumili ng pagkain at mga tasa. Bukod pa rito, sinabi niya na ayaw niya ng isang pagkakaibigang nakabatay sa mga material na bagay at dahil doon ay babayaran niya ang kama o ibabalik niya ito. Gayunpaman, ipinaliwanag niya sa kanya na ang kama ay ginawa ng isang kaibigan ng pamilya, kaya wala siyang ginastos na pera. Kaya sinabi ni Chulu na maghahanda siya ng isang pagdiriwang para sa kanya at sa mga kaibigan niya. Kaya ng gabing iyon, nagkaroon ng magandang hapunan silang apat. Pagkatapos noon, nasa lubong ni Xiaoru si Yuxiang na sumusunod sa kaniya dahil nagseselos ito sa relasyon nila ni Chulu at dahil doon ay niyaya niya siyang lumabas. Ngunit tinanggihan niya siya dahil mas gusto niyang manatili silang magkaibigan ngayong may mahal na siyang ibang lalaki. Parang ang gusto lang ni Yuxiang ay iyong mga hindi niya maabot. Anyway, kinaumagahan, bumili si Xiaoru ng peanut bread para kay Chulu.
Pagkatapos nito, nadapa siya sa loob ng silid-aralan, dahilan para lumipad sa ere ang tinapay, hanggang sasaluhin iyon ni Yuxiang na hindi man lang nag-atubiling kainin iyon. Sobrang nagalit siya sa kanya, kaya pinagbantaan niya itong ipapakita ang litrato niyang umiiyak. Alam na ninyo, iyong mula noong araw na iyon. Sa kabutihang palad, nagawa niyang kumbinsihin siya na huwag gawin iyon. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Chulu ang isang anunsyo para sumali sa bandang Sky Band, na kilala bilang isa sa mga pinakatalentadong banda sa syudad sa kasalukuyan. Pumunta si Chulu sa silid musika at doon niya nakilala si Gao Yuan, ang drummer ng banda, na nagsabi sa kanya na nabuwag ang banda dahil natalo sila sa isang napakahalagang paligsahan, kaya naghahanap sila ng mga bagong miyembro. At sa sandaling iyon ay dumating si Yuxiang na may napakalaking talento sa electric guitar at ipinakita niya iyon sa pamamagitan ng isang guitar solo na nagpaiwanganga kay Gao Yuan, kaya pareho silang naging bahagi ng banda. Kinabukasan, muling bumili si Xiaoru ng peanut bread at gusto niya itong ibigay kay Chulu na siya nga pala ay allergic sa mani. Alam yun ni Yuxiang at dahil doon ay kinuha niya ang tinapay at muli niya itong kinain. Siyempre, muling ikinainis ito ni Xiaoru, kaya iprinint niya ang mga litrato niya habang umiiyak at idinikit ang mga iyon sa buong paaralan. Dahil dito, pinagtawanan ng lahat si Yuxiang, pero sa ikinagulat niya, si Chulu ang nagtatanggal ng mga litrato para tumigil ang iba sa panunukso na bahagyang ikinatuwa ni Yuxiang, at dahil doon, sa halip na makipag-away, humingi siya ng tawad kay Xiaoru dahil kinain niya ang peanut bread, habang humingi naman siya ng tawad dahil idinikit niya ang mga litrato niya habang umiiyak. Dahil dito, matapos silang magpatawaran, naging magkaibigan silang muli. At kinaumagahan, si Xiaoru, na desididong patuloy na mapaibig si Chulu, ay naghanda para sa kanya ng isang garapon ng pulot dahil napakalamig ng mga kamay nito at tila nakatutulong daw dito ang pulot. Dinala niya ang garapon sa tindahan ng sorbetes at nakita niyang may nakadikit na karatula kung saan naghahanap sila ng trabahador, kaya kinuha niya ang posisyon para mas mapalapit sa kanya, at nang dumating siya sa trabaho, ibinigay niya sa kanya ang pulot. Gayunpaman, nagpasya siyang iwan ang garapon ng pulot sa kanyang ina, kaya iniwan niya iyon sa pintuan ng bahay nito. Kinabukasan, kumalat ang usap-usapan na may relasyon si Xiaoru kay Chulu, kaya inatake siya ng ilang babae sa labas ng banyo ng paaralan. Sa kabutihang palad, ipinagtanggol ni Xiao Bin at Xu Jingwan ang kanilang kaibigan, ngunit tinala sila sa opisina ng punong guro. Doon, sinabi ng mga babae sa propesora na nagsimula ang away dahil may gusto si Xiaoru sa isang lalaki sa paaralan, kaya inutusan siya ng propesora na sabihin kung sino ang lalaking iyon. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon ay dumating ang mismong si Chulu. Ipinagtanggol siya at dinala siya sa ibang lugar. Pagkatapos noon, dinala ni Chulu si Xiaoru sa isang liblib na lugar dahil may sasabihin siya sa kaniya, at ang sasabihin niya ay hindi siya umiibig sa kaniya. Sa makatwid, mas gusto niyang tapusin na ito agad at minsanan. Gayunpaman, nainis si Xiaoru dahil para sa kaniya ay pinaasa lang siya ni Chulu, kaya umalis siyang galit. Samantalang nanatili si Chulu sa parehong lugar at sinabi sa sarili niya na babae siya. Ano? Katulad ninyo rin ako? Mga kaibigan. Oo nga, si Chulu ay babae noon pa man. Babae siya, medyo astig lang ang dating, pero babae pa rin sa huli. Maya-maya, pumunta siya sa bahay ni Xiaoru para humingi ng tawad at para sabihin din na ayaw niya itong mawala. Sa kabutihang palad, pinatawad siya ni Xiaoru at naging magkaibigan silang muli, o mas tamang sabihin, magkaibigang babae. At ganon nga, kinabukasan ay pumunta ang buong grupo sa isang maliit na plaza ng syudad para magbigay ng libreng konsyerto na nauwi sa napakalaking tagumpay, isang tagumpay na muling nagpasikat sa mga kabataan sa buong internet. Dahil dito, ng gabing iyon ay sabay-sabay silang kumain sa isang restaurant at pagkatapos ay pumunta sa bahay ng isa sa kanila para magpalipas ng gabi. Ang mga lalaki ay nanatili sa isang kwarto, samantalang ang mga babae naman ay nanatili sa isa pa. Sa kwarto ng mga lalaki, umakyat si Chulu sa isang estante pero nadulas siya. Bagaman sa kabutihang palad ay nasagip siya ni Yuxiang at pareho silang bumagsak sa kama na ang isa ay nasa ibabaw ng isa. Nawala nang masabi si Yuxiang at nagsimulang tumibok ang puso niya. Kaya agad siyang bumaba at lumabas sa hardin.
Pagdating doon, tinawagan niya si Xiaoru. Nang magkita sila, hinawakan niya ang kamay nito nang hindi inaasahan. Gayunpaman, nawala ang kilig na dati niyang nararamdaman para sa kanya. Kaya ipinahiwatig nito sa atin na hindi na niya ito nararamdaman ngayon. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng dramang ito. Kung gusto mong malaman kung paano ito magpapatuloy at kung ang kawawang si Yuxiang ba ay nagdududa sa kanyang seksualidad o alam niyang babae si Chulu, kailangan mong hintayin ang ikalawang bahagi. Mag-subscribe ka at i-activate ang mga notification para malaman mo agad kapag dumating na ito. Hanggang sa muli.